Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Makalipas ang 5 taon. Maganda ang sikat ng araw. Payapa ang dagat at sariwa ang hangin. Ang bumungad sa kanya paglabas niya ng veranda mula sa master's bedroom. Tanaw niya ang dalampasigan mula sa kinatitirikan ng bahay nila. Isa itong private islands na pag-aari ni Anthony. Nasa tuktok ng burol ang two-story house nila na binubuo ng 300 square meters. 6 na silid ang nasa second floor, habang sala, kitchen at dining area sa ibaba naman. Simple lang ang disenyo ng bahay nila. Maraming puno sa paligid. May oval infinity pool at kiddie swimming pool sa isang sulok at maluwang na garden. May helipad din sa silangang parte ng isla at kanlura naman ay aplaya. Pagkatapos ay gubat na. Generator at solar panel ang source ng kuryente nila. Kahit malayo sila sa sibilisasyon, kumpleto sila sa mga makabagong kagamitan. Ang sabi ni Anthony, parte raw ito ng Pilipinas. Pero kung saan banda ay hindi niya alam. 4 years ago, umalis sila ng Moscow at dito na sila nanirahan. May kasama sila sa isla, ang pamilya nila Amang Augusto, na tumatayong katiwala at ang asawa at anak nitong si Nelia ay ang nakakatulong niya sa mga gawaing bahay. Tahimik at payapa siya dito at hindi niya namimiss ang syudad dahil wala naman siyang naaalala masyado tungkol sa city life. Good morning, bati naman ni Anthony na yumakap mula sa kanyang likuran. Nilingkis ng mga braso ang kanyang baywang. Inihilig naman niya ang likod at ulo sa dibdib ng asawa. Did I tell you that I love you? Napangiti siya at pumihit paharap dito. Ikinawit niya ang mga braso sa balikat nito at tiningala ito. Yes, almost 1,000 times. Malambing na sagot naman niya dito. Totoo naman kasi iyon. Araw-araw sinasabi at ipinapaalala nito kung gaano siya nito kamahal. Walang araw sa loob ng 5 taon na hindi nito pinararamdam sa kanya ang pagmamahal nito, kahit sa isang simpleng bagay lang. At alam niya sa sarili niya, mahal na mahal din niya ito. Kontento na siya sa mundong mayroon silang dalawa ni Anthony. Ngumiti naman si Anthony at yumuko para patakan siya ng halik. Halik na laging nagpapalambot sa mga tuhod niya. Nagbibigay ng kakaibang sensasyon na hanggang ngayon ay hindi niya maipaliwanag kung ano. Mami, Daddy! Nagbitiw naman sila ni Anthony pero nanatiling magkayakap sa isa't isa. Habang parehong nakatingin kina Axel at Lexa, ang 3 taong gulang nilang kambal. Kapanganganak pa lang niya sa kambal nang magpasya si Anthony na dito na sila tumira. Pabor naman sa kanya iyon. Mas naging masaya sila dito. Paminsan-minsan 2 o 3 beses sa isang buwan ay umaalis si Anthony para asikasuhin ng personal ang mga negosyo nito. Kung ano-ano ang mga iyon ay hindi niya alam. Unang nakalapit si Axel. Mas matanda ito ng 1 minuto kay Lexa, kaya ito ang tumatayong panganay sa 2. Pero mas matured ang anak nilang si Lexa. Dada's girl naman si Axel, habang makananay naman si Lexa. Bumitaw sa kanya si Anthony at sinalubong ang mga anak. Nakasuot ito ng puting dress at detalye na strap. Katerno iyon ng dress ng kay Lexa. Kulay dilaw ang huli. Parehong nakabraid ang buhok ng mga ito. Sa unang tingin hindi agad matutukoy kung sino si Lexa at kung sino si Axel. Identical ang mga anak nila sa lahat ng parte ng mukha at katawan ng mga ito. Pareho ring magkahalong asul at berde ang mga mata ng mga ito. Pati ang height ang belt ng mga ito. Pero sa mga mata ng mga ito malalaman kung sino ang sino.
Mabilis na kinarga ni Anthony si Axel, habang siya naman ang nilapitan ni Lexa. "Gutom na ba ang mga baby ko?" Tanong naman ni Anthony sabay halik kay Axel, at tinungaw nito si Lexa para halikan din. "Opo." Nakikiliting sagot naman ni Axel sa ama. "Ang mabuti pa kumain na tayo." Paniguradong nakapaghanda na sila ni Elias sa ibaba. Aya nito sa mga ito. "Let's go." Sang-ayon naman ni Anthony. Saka siya inakbayan at sabay-sabay na silang bumaba ng komedor. Nakapagluto na nga si Nelia at si Aling Adora naman. Hindi na niya natulungan ang mga ito dahil tinanghali na siya ng gising. "Good morning," bati niya sa mga ito. "Good morning din po." Magkapanabay na bati na mag-ina sa kanila. Nag-uumpisa na silang kumain nang pumasok naman si Mang Agosto. Dala ang maliit na walkie-talkie. "Sir, lalanding na daw po ang charter ni Sir Percy." Imporma naman ni Mang Agosto kay Anthony, na tinanguan lang naman ang huli. Si Percy ay ang business partners ni Anthony. Ilang beses na itong nakapunta dito sa isla. Mabait naman si Percy at hindi nakakailang kausapin. "Yes, dadating si Ninong." Pumapalakpak na wika naman ni Axel. Nakigaya naman ang pagpalakpak si Lexa habang sinusubuan niya ng pagkain. Ninong ng kambal si Percy at spoiled ang mga anak niya sa ninong ng mga ito. Sobra naman kasing mag-spoil si Percy. Minsan ginusto ng kambal ng dollhouse dahil napanood kay Peppa Pig. Binilhan nito ang mga anak niya ng life-size dollhouse. May tig-isang BMW pang rechargeable na car. Napilitan tuloy si Anthony at Mang Agosto na patagin at taniman ng Bermuda ang kabilang parte ng isla para makapagmaneho ang mga anak nila. "May meeting kayo?" Tanong naman niya kay Anthony. Kapag kasi pumupunta si Percy, ibig sabihin may meeting ang mga ito at madalas na nakakulong sa library. Ngumisi lang naman ang asawa niya at pinagpatuloy na ang pagpapakain kay Axel, habang siya naman ay inaasikaso si Lexa. Nakapamulsa si Adam habang hinihintay ang paglapag ng charter ni Percy. Iniharang niya ang braso sa mga mata nang mas lalo pang lumakas ang hangin dulot ng charter. Bumaba mula roon si Percy. Napangisi siya na makitang mukhang pinagtaksila ng hitsura ng kaibigan. Si Percy ang nagpakilala sa kanya sa organisasyon na kinabibilangan niya. Nakilala niya ito sa isang club sa New York. Nagkagulo sa bar at tinulungan siya nito. Inalok siya nito ng trabaho at dahil nga nagre-rebelde siya sa mga panahong iyon sa daddy niya, kaya sumama siya kay Percy. Madali lang naman ang naging trabaho niya gamit ang apelyido at koneksyon. Nagagawa niyang pakagatin sa pain ang mga kilalang businessman na target nila ni Percy. Nagustuhan niya ang ginagawa hanggang sa kumikita na siya ng higit pa sa inaasahan niya. Bago pa man siya mag-second year college, isa na siyang bilyonaryo sa sarili niyang paraan. He had a lot of investment, properties, and various bank accounts. "Ninong!" Tili naman ni Axel at Lexa na nasa likuran niya katabi si Laura. Nagtakbuhan naman ang mga anak niya kay Percy, na agad naman kinarga at pinaghahalikan ng huli. Lumapit ito sa kanila karga si Axel at akay naman sa isang kamay si Lexa. "Bakit mukha kang pinagtaksilan?" Bati niya dito. Nagkamay silang dalawa. "Kumusta bro?" Sarkastiko namang tanong nito sa kanya. Natawa na lang siya at napailing-iling. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Gulo-gulo ang buhok at halatang ilang araw na hindi nag-aahit. "Bilis niyong lumaki ah." Bati nito sa mga anak niya. Saka ginulo ang buhok ni Lexa na nasa gilid nito. "Hi." Baling naman ito kay Laura. "Kumusta?" Tanong naman dito ni Laura. Saka ito nilapitan at bineso. "Humihinga pa." Sagot naman ito. Nagkatingin na naman sila ni Laura dahil may lungkot na dumaan sa mga mata nito. Hindi rin nakaligtas na kanina ang sunod-sunod na pagpikit nito.
para palisin ang luhang namumuo sa mga mata nito. Ang tagal ko siyang hinanap. Parang batang sumbong naman ni Percy sa kanya. Hindi niya alam kung maaawa o matatawa siya kay Percy. Ngayon niya lang nakita itong mangiyak-ngiyak dahil sa isang babae. The high and mighty Precious Moretti Black is devastated over a woman. Wala nga talagang imposible sa mundo. Pero dumulas na naman siya sa kamay ko. Anito at tumitig sa palad na parang nakikita pa roon. Ang bakas ng nakakawala dito. Naiiling naman siya rito. Nagpatuloy pa ito sa paglalabas ng sama ng loob. At siya naman ay nakikinig lang. Kahit gaano kakorne ang mga pinagsasabi nito, hindi niya naman ito kayang layasan o itaboy. Malaki ang utang na loob niya kay Percy, lalo na pagdating kay Laura. Ito ang dahilan kung bakit masaya siya ngayon. Kung hindi dahil sa tulong nito, hindi niya mananakaw si Laura. I give everything I could give, but still, she doesn't want me. And that's hurt. That bitch. Natigilan naman siya. May kabang sumagi sa dibdib niya. Naisip niya si Laura. Wala pa rin itong naaalala mula sa nakaraan nito. At hanggang ngayon ay pinangangambahan niya pa rin na baka bumalik na bigla ang alaala nito. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Lahat ng kaya niyang ibigay. Paano kung bumalik ang alaala nito? At katulad ni Percy, maiwan rin siyang sugatan. Napatulala na lang siya, hawak niya sa baso ang alak at nalulunod ang pag-iisip niya. Ilang taon niyang iniiwasang isipin iyon. Halos makalimutan na niya nga iyon. May mga anak na sila. Sapat na kaya iyon? Paano kung kamuhian siya ni Laura? Kaya ba niya yun? Biglang bumalik ang lahat ng takot at insecurities niya. Tumingin siya sa kaibigan. Walang buhay ang mga mata nito. At kitang-kita ang sakit doon. Nakasama na niya ito sa isang misyon. At alam niya kung gaano katibay ang loob nito sa mga bala at baril. Hindi ito takot sa gupain ang mga kalaban. Kahit pahalang ang kaluluwa ng mga iyon. Pero ngayon, hindi niya makita ang person na nakilala niya. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking nagmamahal ng sobra-sobra at nasasaktan. Napapitlag siya ng may kumatok. Nilingon niya ang pintuan. Niluwan niyon si Laura na may hawak na tray. Pulutan? Nakangiting wika nito. Napatingin siya sa bawat galaw ni Laura. Kung paano ito pumasok sa loob ng library at kung paano nito dahan-dahan na inilapag ang pagkain sa center table. Lumapit ito sa kanya at yumuko. Okay lang ba si Percy? Bakas ang pag-alalang tanong nito. Napatitig naman siya dito. Tumaas ang kamay niya para haplusin ang mukha nito. He's not okay. He's miserable. He became that because of the woman he loves left him. Kawawa naman pala siya. Nakikinsipatiyang tumingin naman ito kay Percy na ngayon ay lupaypay na sa upuan dahil sa kalasingan. Kawawa naman siya. Napatiimbagang naman siya sa sinabi nito. Awa. Nakakaawa nga si Percy at hindi malayong maging kawawa rin siya. Nililigpit niya ang pinag-inuman ni na Percy at Anthony. Habang malaki ang problema ni Percy. Sabi ni Anthony dahil daw sa babaeng minahal nito. Ang tanga-tanga naman ng babaeng yun. Mabait naman si Percy. Katunayan nga ay napakabait nito sa mga anak nila ni Anthony. Hindi iba ang turing nito sa kambal niya. Ilabas mo na ito, Nelia. Aniya sa katulong. At iniabot dito ang tray na naglalaman ng mga baso at platong pinaglagyan ng pulutan. Pumunta naman siya sa desk ni Anthony para ayusin ang mga papeles doon. Sinasalansan niya ang mga folder nang may mapansin siyang pangalan. Adam Lagdameo, CEO. Hindi niya alam kung bakit pero
Parang biglang kumabog ang dibdib niya. Para kasing narinig na niya ang pangalan na iyon sa kung saan. Pamilyar sa kanya si Adam Lagdameo. Bigkas niya sa pangalang nakasulat. Iniisip niya kung saan ba niya narinig o nakita ang pangalan na iyon. Pamilyar iyon sa kanya. Dinampot pa niya ang ibang mga folder at sinilip ito. Puro Adam Lagdameo ang mga naroroon at may mga pirma. Camila. Napapitlag siya nang biglang pumasok naman si Anthony sa pintuan. Napatanga ito sa hawak niya ng mga papeles. Pagkatapos ay biglang dumilim ang mga mata nito. Sino itong Adam Lagdameo? Para kasing pamilyar ang pangalan niya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong pakikialaman ang gamit ko, Camila? Napaatras naman siya nang bigla siya nitong sigawan. Lumapit ito sa kanya at inagaw ang hawak niyang folder. Sorry, inaayos ko lang naman. Aniya rito. Lumabas ka na rito. Sinabihan na kita ayokong nakikialam ka sa mga gamit ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Dinuro siya nito, gamit ang folder na inagaw nito sa kanya. Hindi ko naman sinasadya na pakialaman yan. Gusto ko lang namang puntahan mo na mga bata roon. Malamig na anito. Saka siya tinalikuran. Inayos nito ang mga papel na nasa lamesa nito. Naguguluhan man kung bakit ito biglang nagalit at nanigaw, ay hindi na lang niya dinadamdam. Pasimple niyang pinahid ang luha saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Tulala siya habang sinusuklay ang buhok niya sa tapat ng dresser. Nasaktan siya sa ginawang pagbulyaw sa kanya ni Anthony. Unang beses iyon na sinagawan at nagalit ito sa kanya. Nang dahil lang sa maliit na bagay. Ano ba naman ang masama sa ginawa niyang pagliligpit sa gamit nito? Ganoon ba iyon ka importante na miski siya asawa ay hindi maaaring makita iyon? At sino ba si Adam Lagdameo na iyon? Bakit parang pamilyar sa kanya ang pangalan na iyon? At bakit parang takot na takot si Anthony kanina? Lalo na nang tanungin niya ito tungkol kay Adam Lagdameo. Napabuntong hininga na lang siya. Bumukas naman ang pintuan at pumasok naman si Anthony. Agad siya nag-iwas ng tingin dito. Nakita naman niya sa sulok ng mga mata niya na naupo sa kama si Anthony at nagtatanggal ng sapatos. Pagkatapos ay pumasok ito sa banyo. Ayaw niya na hindi sila nagkikibo ang mag-asawa, pero talagang nagtatampo siya rito. Ibinaba niya ang brush at sumampa sa kama. Pinatay niya ang lampshade sa tabi niya. Saka hinila ang kumot at ibinalot sa sarili. Pinilit niyang pumikit para makatulog na siya. Pero hindi siya dalawin ng antok. Narinig niyang tumigil na ang lagaslas ng tubig sa banyo at ang pagbukas ng pintuan. Agad niyang naamoy ang mabangong sabong panligo na kinamit ni Anthony. Kahit natutuksong dumilat ay pinili niya na lang na magtulog-tulugan hanggang sa lumundo ang kama at naramdaman niya ang paghiga ni Anthony sa tabi niya. Yumakap ito sa kanya at hinalikan ang balikat niya. I'm sorry, love. Bulong naman ito sa kanya. Napabuntong hininga siya at humarap agad dito. Hindi naman niya kayang tiisin si Anthony kahit na nagtatampo siya sa ginawa nitong pagsigaw sa kanya. Mahal na mahal niya ang asawa. Tiningala niya ito nang makaharap na siya dito. I'm sorry, dahil pinakailaman ko ang mga gamit mo. Huwi ka naman niya rito. Malamlam ang mga mata ni Anthony. Halatang nagigilty ito sa ginawa nito kanina. Hindi ka nagalit sa akin? Marahan naman siyang ngumiti rito. Matitiis ba kita? Malambing na tanong naman niya rito. Ngumiti rin ito pero may lungkot sa mga mata nito. Ganoon ito lagi. Minsan kapag naglalambingan sila, kahit ngumingiti ito napapansin niya na malungkot ang mga mata nito. Pagkatapos ay tititigan siya na parang kinakabisa ang bawat sulok ng mukha niya. Sana mapatawad mo ako.
Makahulugang anito na nagpatigil naman sa kanya. Para kasing may iba pa itong gustong ihingi ng tawad bukod sa paninigaw nito sa kanya kanina. Yumuko ito at hinalikan siya sa noo. Mahal na mahal kita. Bulong ni Anthony na nakapagpangiti naman sa kanya. Walang araw na hindi nito sinasabi kung gaano siya nito kamahal. Kaya nga hindi rin niya ito matiis dahil sa kaswitan nito. Maalaga ito sa kanya, pati na rin sa mga anak nila. Paano niya ba ito hindi mamahalin? Bumaba ang mga labi ni Anthony sa mga labi niya. Napapikit siya nang maramdaman ang malambot at mainit na labi ni Anthony. The kiss was gentle and passionate as always. Parang laging punong-punong ng pagmamahal. Tinugo niya iyon katumbas ng mga halik ni Anthony. 5 taon na ang nakakalipas pero hindi nagbabago ang epekto ng mga halik ng asawa. Hindi na niya namalayan kung paano naalis ni Anthony ang mga damit niya. Laura. Ungol naman ni Anthony. Laura. Ulit niya sa isipan. Hindi miminsang matatawag ni Anthony ang pangalan na iyon kapag nagtatalik sila. Pero kahit minsan hindi siya nakaramdam ng panibugho. Para bang siya rin ang tinatawag nito. Will you marry me, Laura? Tanong ng isang lalaking hindi malinaw ang mukha sa kanya. Kasabay niyon ay pumasok ang isang waiter na may dalang hugis puso ng cake na may nakapatong na pulang kahita sa ibabaw. Kinuha ng lalaki ang kahetang iyon at binuksan. Lumuhod ito sa harapan niya at inialay ang singsing. Alonso, aniya na parang may bikig sa kanyang lalamunan. I wake up one morning, not contented on what we have. I don't want to be your boyfriend anymore. I want to be your husband. I want to wake up every morning beside you. Hinalikan nito ang kamay niya. Will you marry me? Pumatak naman ang mga luha niya. Nag-uumapaw ang saya sa puso niya. Pero mga bata pa tayo. Tutol naman niya sa sinabi nito. Pero hindi niya mapigilang lumabas iyon sa bibig niya. Mga bata pa nga sila para bumuo kaagad ng isang pamilya. Does it matter? Hindi naman kita pipigilan sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Handa akong suportahan ka. Ang gusto ko lang ay kasama mo ako sa bawat araw na iyon. Pero, do you love me? May himig ng pagtatampo ang boses nito. Tumayo ito at lumakad sa riling ng veranda, kung saan tanaw ang taal kapag maliwanag. Nakagat naman niya ang ibabang labi niya. Bigla siyang nakonsensya dahil halatang nagtampo ito sa kanya. Alonso, tawag naman niya dito. Hindi ito lumingon sa kanya. Kung mahal mo talaga ako, Laura, you'll accept my proposal and marry me. Humarap ito sa kanya. Seryoso ang mukha nito at matiim na nakatingin sa kanya. At hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Parang bigla nagbago ang tingin niya kay Alonso. Parang nakikita niya si Adam sa itsura nito ngayon. Magkapatid nga ang dalawa. Kapag may gusto, hindi pumapayag na hindi nakukuha. Bumuntong hininga siya at lumapit dito. Ayaw niya namang tuluyan itong magalit sa kanya. Nabigla lang naman ako sa biglang proposal mo. Saka, kakaisang buwan pa lang natin. Hindi pa natin ganun kakilala ang isa't isa. Namulsa ito at tumingin sa kanya. You don't really love me. Wika naman ito. I love you. Then marry me. Napabuntong hininga naman siya. Okay. I'll marry you. Maluwang na napangiti ito at mabilis na lumapit sa kanya para yakapin siya. Thank you.
Anito sa ka-excited ni isinuot sa kanya ang singsing. Napamulat naman siya ng mga mata. Umaga na pala. Nanaginip na naman siya. Yung lalaking hindi niya gaanong makita ang mukha. Yung lalaking tinatawag siyang Laura. Alonso. Ilang beses na niyang napapanaginipan iyon. Noong una ay mga series lang na parang scene sa isang pelikula. Nag-umpisa siyang managinip ng mga ganoon nang huminto na siya sa pag-iinom ng mga vitamins niya. Lingid sa kaalaman ni Anthony, hindi na niya iniinom ang mga gamot na ibinibigay nito. Madalas kasi na nahihilo siya at sumasakit ang ulo. Para siyang laging pagod na pagod. Ayaw niya namang ma-offend si Anthony. Kaya lihim na pina-flush niya sa toilet ang mga gamot. Para kasi sa kanya, hindi na niya iyon kailangan. Sabi naman ni Anthony, makakatulong daw ang mga gamot na iyon sa pagbabalik ng mga alaala niya. Pero hindi naman siya interesado sa mga nakalimutan niya. Ang importante sa kanya ay ito. Ulila na siya kaya sino pa ang dapat niyang balikan sa nakaraan. Ang kaso makalipas ang ilang buwan ng pagtitigil niya sa pag-inom ng mga gamot, may mga napapanaginipan na siyang kakaiba. May pangyayari na may kasama siyang ibang lalaki na hindi niya makita ang mukha at madalas niyang tawagin si Alonso. Napabuntong hininga na lang siya at bumangon na. Tulog na tulog pa rin si Anthony sa tabi niya. Minsan pakiramdam niya ay nagtataksil siya dahil sa mga napapanaginipan niya. Nahihiya naman siyang ikwento iyon kay Anthony dahil pakiramdam niya ay may mali. Mahal na mahal niya si Anthony at ayaw na ayaw niyang nakakagawa ng mga bagay na hindi nito nagugustuhan. Nakadapa ang asawa niya. Napakaamo na mukha nito. Yumuko siya at hinalikan ito. Napangiti siya ng bahagya itong gumalaw, pero hindi naman nagising. Tumayo naman siya at nagtungo sa banyo. Nag-shower siya habang iniisip ang mga napanaginipan niya. Para kasing totoong-totoo iyon. Parang nangyari talaga. Ipinilig niya na lang ang ulo at pinilit na iwinaksi sa isip ang panaginip. Pagkatapos mag-shower ay nagbihis na siya. Tulog pa rin si Anthony, pero hindi niya ito ginising. Lumabas siya ng kwarto nila at nagpunta sa kwarto ng kambal. Tulog pa rin ang mga anak niya. Magkayakap ang mga ito habang natutulog. Kamukhang kamukha ng mga ito ang ama. Muli niyang isinara ang pintuan at bumaba na sa kitchen. Naabutan naman niya roon si Nelia at ang inay nito na nagkakape. Good morning po, bati niya sa mga ito. Magandang umaga rin ho, ma'am. Anang naman na mag-ina. Kape na ho kayo, ma'am. Alok naman ni Nelia at nilagyan siya ng kape sa isang tasa. Salamat, aniya sa mga ito. Inabot niya lang ang kape pagkatapos ay magkatulong na silang gumawa ng agahan. Maya-maya pa narinig na niya ang kulitan ng mag-aama. Karga-karga ni Anthony si Axel. Habang nakasakay naman sa likuran ni Percy si Lexa. Nagbibiruan ang mga ito at nagtatawanan. Tuwang-tuwa naman ang mga anak niya. Good morning. Bati niya sa mga ito at inilagay na ang bandihado ng fried rice sa lamesa. Morning, love. Wika naman ni Anthony sabay halik sa mga labi niya. May broken hearted dito. Wala naman sanang bastusan. Narinig nilang wika naman ni Percy na ikinapula naman ang mukha niya. Nakangisi ito sa kanila. Titi Ninong, what is broken hearted? Inosenteng tanong naman ni Lexa. Ninong Pogi's heart is broken. Sagot naman ni Axel na ikinatawa nilang lahat. Titi Ninong, I'll kiss you na lang. Ani naman ni Lexa sa kahinalikan sa pisngi si Percy na ikinatawa naman ang huli. Masaganang nagsikain na sila. Pasimple niyang sinulyapan si Percy. Nangangalumata ito at halatang malungkot ang mga mata. Kahit na nakikipagtawanan ito sa kambal, nagkatinginan naman sila ni Anthony. Mukhang iisa lang ang naiisip nila. Pagkatapos ng agahan ay nagkayaya ang mag-swimming ang mga bata
kasama sina Anthony at Percy. Hindi na siya sumama dahil tumulong na siya kay Nelia na maghanda ng pananghalian. Dinala nila ng pagkain sa tabing dagat kung saan naliligo ang mag-aama niya kasama si Percy para doon naman ang halian. Malayo pa lang ay dinig na niya ang tilian ng kambal. Naghahabulan ang mga ito kasama si Percy habang nakahiga naman sa buhangin si Anthony. Nangingintab ang katawan nito sa sikat ng araw. Bumangon ito sa pagkakahiga nang mamataan sila nito. Tumayo ito at sinalubong na sila. "Hi," bati nito sabay salubong sa kanila. Tinulungan sila nitong ibaba ang mga pagkain na inilagay sa cottage. Isang kubo na walang mga dingding. May lamesa sa gitna at napapalibutan na mahabang kawayan ang upuan. Sa gilid ng cottage ay open shower. Tumanaw siya sa paligid. Puti at pino ang buhangin. Kulay asul ang walang katapusang karagatan. Tahimik ang alon at nasisinagan ng pang-umagang araw. Parang paraiso. Sino ba ang hindi makokontento sa ganitong lugar? Ang dating maputlang kulay niya ay naging tana dahil sa madalas na pagsuswimming sa dagat. Pero mas gusto niya ang complexion niya ngayon kaysa sa maputla niyang balat noon. "Anong niluto niyo?" "Lahat ng paborito mo," aniya na mas lalong ikinaluwang ng ngiti ng asawa. Magkakatulong na hinain nila ang mga pagkain. Saka tinawag ang mga bata at si Percy. Nagtatakbuhang lumapit ang mga ito nang biglang madapa si Axel. Natatawang nilapitan naman ito ni Percy. Pero maya-maya ay nawala ang ngiti ni Percy at namumutlang lumingon sa kanila. Bigla naman ang kabang bumundol sa kanya. Lalo na nang marinig ang seryoso at tila nagpapanik na pagtawag sa kanila nito. "Si Axel nahihirapang huminga." Malakas na sigaw ni Percy.